Magsiawit kayo sa Panginoon, isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kanyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon, buong sandaigdigan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daong at pinalipad ang isang uwak. Ito'y lumigid ng lumigid hanggang ang tubig ay matuyo sa lupa. Sunod niyang pinalipad ang isang kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. Palibhasa ay laganap na ang tubig, hindi makalapag ang kalapati. Kaya't nagbalik ito. Hinuli ito ni Noe at muling ipinasok sa daong. Pagkaraan ng 7 araw, muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbabalik nito kinagabihan, ito'y may tangay ng sariwang dahon ng ulibo. Natiyak ni Noe na kati na ang tubig. Nagpalipas uli ng 7 araw si Noe. Saka pinalipad uli ang kalapati. Ngunit hindi ito nagbalik. Noon ay 601 taon si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng daong at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Si Noe ay nagtayo ng dambana para sa Panginoon. Kumuha siya ng isa sa bawat hayop at ibong malinis at sinunog bilang handog. Nang masampyo ng Panginoon ang halimuyak nito, sinabi niya sa sarili, "Hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko lilipulin uli ang anumang may buhay. Hanggang narirot buo ang daigdig, tagtanim, tag-ani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, taglamig, tag-init.
ang araw at gabi hindi mapapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maghahandog ako sa Diyos ng papuring malugod. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa Diyos ko, Panginoon, anong aking ihahandog sa lahat ng kabutihan na sa aking kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kanyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangakong sa iyo ay binitiwan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Diyos Ama ni Jesucristo, kami ay niwanagan mo at tutugon kami sa iyo. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating sina Jesus at ang mga alagad sa Betsaida. Dinala kay Jesus ang ilang tao, ang isang bulag, at ipinamanhik na hipuin ito. Inakay niya ito sa labas ng bayan, niluran sa mga mata, saka ipinatong ang kaniyang mga kamay. May nakikita ka na bang anuman? Tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika, nakakakita po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila'y parang punong kahoy. Muling hinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag. Ito'y tuminging mabuti. Nanumbalik ang kaniyang paningin at malinaw na siyang nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka na, huwag ka nang dumaan sa bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Magandang umaga po sa lahat. Pag-usapan po natin ngayong umaga, ngayong napakagandang araw ng Miyerkules, ang Ebanghelyo. Sakay lang po kayo upang makaunawa tayo ng gustong mensahe ng Diyos. Huwag tayong maiinip. Huwag tayong magmamadali para malinawan natin ang Ebanghelyo sa araw na ito. Una, ang lugar. Ang lugar ay Betsaida. Betsaida ang dating tirahan o bayan
ng kanyang mga unang alagad bago pa sila lumipat sa Capernaum. Ibig sabihin, alam na nila ang pasikot-sikot sa lugar ng Bethsaida. Ang Bethsaida din ay isa sa mga bayang nabanggit ni Jesus na kawawa ka, Bethsaida. Bakit? Dahil sa kabila ng maraming himalang ginawa ni Jesus doon, ang mga tao ay napakaliit ng pananampalataya. Ang ebanghelyo ngayon ay isa sa dalawang pangyayaring mayroong pinagaling si Jesus ng paningin. Habang sila'y naglalakbay mula Bethsaida patungo sa Jericho, may dalawang himala siyang ginawa upang ang tao ay magkaroon ng paningin. Una ay ito. Bakit kailangan niyang dalhin sa labas ng bayan? Ibig sabihin, labas ng Bethsaida ang taong ito. Dahil nga ang Bethsaida ay isa sa mga kilalang bayan, marahil maraming tao, marahil maingay, marahil magulo. Kaya kailangang dalhin ni Jesus ang taong ito upang silang dalawa ay makafocus kung ano ang kaniyang gustong mangyari. Ikalawa, sa kaniyang pakikipag-usap, may nakikita ka na ba? Ang sabi ng lalaki, meron na pero parang malabo. Para silang naglalakad na mga punong kahoy. Ibig sabihin talagang hindi pa malinaw. At sa ikalawang pagkakataon, muling hinipo ni Jesus at nakakita ng malinaw. Yun po yung healing. Yun po yung paggaling. Ito ay proseso ng pananampalataya. Ang paggaling at pagkaunawa sa presensya ng Diyos ay proseso ng pananampalataya. Kailangan mo munang makita ang lahat na nakaugat sa pananampalataya upang maunawaan mo kung bakit ito nangyayari. Sa Ebanghelyo ngayon, ipinakikita ang dalawang senaryo. Ang unang senaryo ay ang karanasan ng taong bulag na 2 beses hinipo ni Jesus ang kaniyang mata galing sa kaniyang laway upang gumaling. At ano ang ikalawa? Ang pagpapagaling sa bulag na ito ay simbolo rin ng hindi pagkaunawa ng kaniyang mga alagad. Proseso, hindi nauunawaan ng kaniyang mga alagad ang gustong sabihin at ipakita ni Jesus sa pamamagitan ng kaniyang mga gawa. Hindi pa nila nauunawaan. Kaya nga sa Ebanghelyo kahapon, hindi nyo pa rin nauunawaan sapagkat bulag ang kanilang mga mata sa pagtingin sa pananampalataya kay Kristo. Kaya proseso ito, ang pananampalataya ay proseso upang mabuksan ang ating mga mata sa katunayan at katotohanan ng Diyos. Ito ay dalawang pangyayaring pagpapakita kung sino si Jesus doon sa taong bulag at sino si Jesus sa kaniyang mga alagad. Proseso ng pagkakita sa kapangyarihan ng Diyos.
proseso din sa atin. Pinoproseso tayo ng Diyos araw-araw upang makita ang kaniyang himala sa ating buhay. Sapagkat ang himala ng Diyos ay hindi himala na gusto ko lamang. Meron akong bahagi, meron akong parte doon sa himalang iyan kung bakit ganito ang nangyayari sa aking buhay. Tayo rin ay katulad ng lalaking bulag na kahit na mayroong paningin, ay malabo pa rin ang tingin sa mga nangyayari sa ating buhay. Ang Diyos ay Diyos ng second chances. Ang Diyos ay Diyos ng many chances. Hindi lamang pangalawang beses niya tayong hihipuin. Hindi lang 2 beses tayong pagagalingin. Kung hindi paulit-ulit tayong bibigyan ng himala ng Diyos kung buo ang ating pananampalataya. Ang paglalakbay, buhay, pananampalataya ay proseso ng pagkakita sa kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Mababasa lamang natin ang kahalagahan ng pananampalatayang ito kung mayroong pagtsatsagang makilakbay sa Diyos at makita ang kahulugan ng pananampalataya sa aking buhay. Na ang ibig sabihin po, lumalalim ako sa pag-unawa kay Kristo ay paglalim din sa aking pananampalataya. Dahil ang pananampalataya ay hindi skin deep. Hindi lamang hanggang balat ang pananampalataya. Kung hindi ito ay tumatagos sa laman, kung hindi ito ay tumatagos sa buto, upang maunawaan natin ang kapangyarihan ng Diyos at ang hiwaga ng Diyos sa ating buhay. Hayaan nating pumasok yung laway ng Diyos sa ating kaluluwa upang makita natin ng buong-buo ang kapangyarihan ni Jesus, ang ating poong Nazareno. Huwag lang tayo dun sa panglabas. Malabo iyon. Katulad ng unang karanasan ng lalaking bulag. Pag panglabas, madali kang maloloko. Pag panglabas lamang ang pananampalataya, madali kang mawawalan nito at mawawalan ka rin ng gana. Kundi palalimin natin ang pananampalatayang meron tayo. Huwag ka lang magsimba tuwing birthday mo. Napaka-skin deep naman nun. Huwag ka lang magsimba tuwing anniversary ninyo. Napaka-skin deep nun. O huwag ka lamang magsimba ayon sa iyong emosyon. Pag masaya ka, magsisimba. Kapag may daladalang problema, magsisimba. Yung bang parang hindi kasama sa paglalakbay ang Diyos? Yung bang parang ang Diyos ay nagiging kasangkapan lamang kung tayo'y may kailangan? Kaya nga proseso ang pananampalataya sa Diyos. Lalaliman natin ang pag-unawa kahit na sa kaniyang mga salita, hindi lamang panglabas ang ating pagkaunawa sa Diyos, kung hindi lumalalim ako dahil ang connection ko sa Diyos ay connection ng pag-ibig
at koneksyon ng walang hanggang awa niya sa akin. Yun po yung pananampalataya. Araw-araw po, tayo ay pinoproseso ng Diyos para lumalim ang pananampalatayang inilagay niya na sa atin, na tayo na lang ang bubuhay o papatay nito. Sayang ang butil, sayang ang inilagay ng Diyos na pananampalataya kung pagdating sa kaniyang usapin ng buhay at paglilingkod, nawawala ang kahulugan nito. Ito ang proseso ng hirap at sarap ng pagsunod sa Diyos. Tingnan natin ang ating mga sarili. Kung ang nakikita ba natin ay mga parang punong kahoy, ang tingin ba natin sa Nazareto ay punong kahoy, ibig sabihin hindi malinaw. O ang tingin natin sa Kanya ay Diyos na nagsakripisyo para sa aking kasalanan. Lumalim ka. Hindi lamang yung binibili mong mga kwintas ang batayan ng pananampalataya. Lumalim ka sa Diyos. Tingnan mo ng mas mabuti ang Diyos. Tingnan mo ng mas maliwanag ang Diyos. Tingnan mo ng mas malalim ang Diyos. Para lumalim ka rin sa paglalakbay mo sa iyong buhay. Kaya tayo dinadala ni Jesus sa labas ng bayan upang magkaroon tayo ng pakikitungo sa Kanya one-on-one. Huwag niyo nang hayaang ang ibang tao ang magdikta sa inyo na magsimba tayo. Magsimba ka kahit mag-isa ka. Dahil iyon ang tawag ng Diyos upang Kaniyang hipuin ang mata ng ating pananampalataya. Huwag tayong magbulag-bulagan, baka tayo matuluyan. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makasunod tayo sa Kanya ng buong puso. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ang simbahan naway umunlad sa kanyang pagsisikap na dalhin ang liwanag sa mga nakararanas ng kadiliman sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Sa pamamagitan ng ating mabuting gawain, ang mga hinahamak, mga itinakwil, at mga walang nagmamahal sa ating lipunan, naway makaramdam ng pagkalinga ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Tayong lahat naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus na siyang nagbubukas ng ating paningin sa kagandahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway makita at madama ang mapagmahal na presensya ng Diyos sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan, naway makatagpo ng walang maliw at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo.
Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din namang intensyon na inaalay sa ating misa sa araw na ito. At isama na rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, punuin mo kami ng iyong liwanag. Ama naming nasa langit, punuin mo kami ng iyong pag-ibig at pawiin mo ang kadiliman sa aming buhay, upang mabuhay kami sa liwanag ng iyong anak na si Kristo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya at ng Espiritu Santo. Amen. Maihahandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay. Sa iyong kabutihan, aming iaalay ang tinapay at alak sa bisag ng aming buhay. Tumayo po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin naming ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kaniyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpagpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. sa pusong ibig. Walang nananaig, kundi ako pananalig sa sintang inibig. Hindi ka man masilayan at init mo ay maglaho ng tulong yan. Pag-ibig ko sa'yo at katapatan mananatili kailan paman. Ang lahat po ng may mga lumang palaspas na ginamit noong linggo ng palaspas, maaari ninyo na pong dalhin sa simbahan ang mga ito hanggang February 28. At ipinakikiusap na bago dalhin ay alisin na ang ribbon, wires at mga stampita nito. Ito po ay susunugin sa darating na March 4, 2025, Martes, bago ang Miyerkules ng Abo sa March 5, 2025. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang
ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa manangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.